bangis. Uy, ano yun? Puting babae sa gitna ng bagyo! Ba't ayaw niya umalis? Ate! Alis dyan! Nababaliw na ata yan, pre! Habang rumaragasa ang bagyo, halos mabangga ng van ng 8 magkakaibigan ang isang babaeng nakatayo sa gitna ng daan. Maputla, nakaputi, walang payong. Tony! Pumreno ka! Sigaw ni Kay, halos mapatili. Kumadyot ang van, lumiyad sa gilid ng daan at halos tumagilid sa ilalim ng baha. Pumutok ang mga gulong at sa isang iglap, nawala ang babae. Hayop! Nasaan na yung babae? Hingal ni Renz habang bumababa ng sasakyan dala ang flashlight. Walang tao, tanging ulan, kidlat at ugong ng hangin ang sumasagot. Hala, hindi pwedeng wala lang yun. Wika ni Marco habang binubuksan ang likod para kumuha ng jack. Baka multo. Mahina pero kinakabang sabi ni Abby. Tawanan sana sila pero tumahimik ang lahat nang biglang sumindi at namatay ang headlight. Sabay may dumang aninong puti sa harap ng windshield. Guys, may bahay doon, sabi ni Ella. Itinuro ang lumang istrukturang kahoy sa dulo ng kalsada. May karatulang nakasabit. For rent, 500 pesos per night. Nanginginig sila sa lamig, kaya napilitan silang pumarada at tumakbo papasok. Sa loob ng bahay, amoy lumang kahoy at kalawang. Ang kisame may tagas at sa mga dingding ay nakapaskil ang mga lumang litrato ng mga dating umupa. Ngunit lahat na mukha ay kinaskas, parang binura ng kutsilyo. Creepy naman dito. Pero at least may bubong, sabi ni Tony, pilit na nagpapatawa. Perfecto pang vlog. Storm survival with ghost twist. Dagdag pa niya. Binuksan ang kamera at simulan mag-record. Si Kay, habang nag-aayos ng mga kumot, napalingon sa hagdan. Uy, may narinig ba kayong parang kaluskos? Ano ka ba? Daga lang yun. Sagot ni Renz, pero halata sa mukha niya ang kaba. Lumalim ang gabi. Ang ulan ay tila di na huminto. Parang may galit. Isa-isa nang natulog ang barkada sa sala. Nagkukumot at nakikinig sa lagitik ng bubong. Ngunit pasado 12:00, nagising si Tony sa tunog ng mga yabag. Mabagal, mabigat, mula sa atik sa itaas. Parang may naglalakad, paikot-ikot. Bumangon si Tony, kinuha ang flashlight at umakyat dahan-dahan. Renz, ikaw ba yan? Mahina niyang tanong, ngunit walang sumasagot. Sa tuktok ng hagdan, sumalubong sa kanyang malamig na hangin. At sa dulo ng atik, may lumang rocking chair na gumagalaw mag-isa. Itinutok niya ang flashlight. Biglang pumutok ang ilaw. Peste! Bulong niya at bumabagad. Pagbaba niya, gising na rin si Kay. May narinig ka din? Tanong niya. Parang may naglalakad sa taas eh. Sagot ni Tony. Hindi kaya may tao dito? O baka yung babae? Sagot ni Kay habang tumitingin sa labas. Sabay silang napalingon nang bumukas ng kusa ang pinto ng veranda. Tumama ang kidlat. Sa labas, sa ilalim ng ulan, may bakas ng paa. Mahaba, maputla, parang basang-basa ng dugo. Ilak mo yan, Tony! Sigaw ni Kay. Ngunit nang isara niya, napansin nilang may mga marka ng kamay sa pinto. Mahaba, parang kuko. Okay, joke time over. Sabi ni Marco habang bumabangon. Nagising na rin ang iba.
Siguro may nakatira nga dito. Pero kung may nakatira, bakit binura ang lahat ng mukha sa litrato? Balik ni Ella, hawak ang isang lumang portrait. Tumahimik ang lahat. Tanging ingay ng ulan at kulog ang naririnig. Pagkaraan ng ilang minuto, unti-unting nagbalik ang katahimikan. Isa-isa silang bumalik pagtulog. Ngunit habang pumikit si Tony, narinig niya ulit ang mga yabag. Ngayon ay mas malinaw. Pababa mula sa atik. Sumunod ang isang bulong. Mahina pero malinaw. Isang tinig ng babae. Umalis na kayo. At sabay, patay ng ilaw. Sa gitna ng dilim, narinig ni Tony ang huling tunog. Ang pagngiti ng isang babaeng boses. Hindi pa ako tapos. Tumakbo ang gabi at kinabukasan, wala na si Kay. Sa simula, akala nila natutulog lang sa kabilang kwarto. Pero ng tanghalin at hindi pa rin lumalabas, nagsimulang kabahan ang lahat. Naiwan lang ang cellphone niya sa may lamesa. Basa, may bitak sa screen. Nang i-play ni Tony ang huling video, nanlamig ang lahat. Sa video, kuha ni Kay habang nagsi-CR sa labas. Tinatawanan pang sarili. Pero ilang segundo bago matapos, may aninong dumaan sa likod niya. Matangkad, payat, walang mukha. Tapos, nag-fade ang video sa ingay ng ulan at maikling sigaw. Prank lang to, diba? Sabi ni Jessa, nanginginig. Tahimik si Tony. Kung prank yan, ba't may dugo sa pader? Lahat ay napatingin. May tumilamsik na dugo sa dingding ng banyo. Manipis pero malinaw. Parang may sumabog na ugat sa ilalim ng balat ng bahay mismo. Nagkagulo ang barkada. Si Renz at si Marco mabilis na nag-ikot sa paligid para maghanap. Walang bakas dito ng katawan, pero may mga yapak, sabi ni Marco. Tinuro niya ang bakas ng paa papunta sa likod ng bahay. Diretso ito sa ilog. Maliliit pero halatang walang sapatos. At may mga marka ng kuko. Baka niloko tayo. Baka bumalik na sa Manila si Kay. Biro ni Jessa, pero nanginginig ang boses. Ha? Sa Bagyo? Walang signal. Baka nga yung babaeng nakita natin kagabi yun eh. Sabi ni Ella, halos pabulong. Habang tumatagal, bumibigat ang hangin sa loob ng bahay. May kakaibang amoy. Amoy bakal na parang dugo. Pilit na nilalabanan ng grupo ang takot. Kaya nagluto sila ng instant noodles at sinubukang mag-usap na parang normal. Pag umayos na yung panahon, umalis kagad tayo dito ha. Signal number 4 pa kasi. Sabi ni Tony. Hindi rin safe kasi dito. Paano kung bumalik yung babae? Tanong ni Abby. Hindi siya babae. Mahinang sagot ni Marco. Nakita ko yung paa niya kanina. Baligtad ang akbang. Tumigil ang lahat. Walang nagsalita. Hanggang sa kumalabog ang kisame. Hayop yan! May pusa lang yan siguro. Sigaw ni Renz. Pero halata sa boses ang takot. Umakyat siya kasama si Tony. Bitbit niya ang flashlight. Pagbukas nila ng atik, parang may kumikiskis na kuko sa kahoy. Paulit-ulit. Teka, may naririnig akong humihinga. Bulong ni Tony. Tao ba? Hindi ko alam. Biglang bumagsak ang isang tabla. Napatras sila. Sa ilalim ng butas, bumuhos ang alikabok at isang hibla ng buhok. Maitim at basa. Buhok ni Kato. Bulong ni Ella mula sa ibaba. Habang pinupulot ang buhok. Kay Kato talaga. Sigurado ako. May kumalabog ulit. Ngayon ay mas malakas. Parang may tumatalon mula sa bubong.
Lahat ay nagtakbuhan sa sala. Nagsiksikan. Tony, sino yung may ilaw sa labas? Sigaw ni Jessa. Paglingon nila sa bintana, isang lampara ang biglang sumindi sa gitna ng bakuran. Walang tao. Parang may humahaplo sa pader mula sa labas. Tumudulas, kumakalmot. Niyakap ni Abby ang sarili. Ayoko na dito. Tony, baka si Kay yun. Hindi yan si Kay. Sagot ni Marco. Dahil kung siya yun, dapat patay na tayong lahat. Tahimik, nanginginig. Tanging tunog ng ulan at yabag sa kisame ang naiwan. Sa sulok, nakabukas pa rin ang cellphone ni Kay. Tumitibok ang screen. Paulit-ulit na nagpe-play ang huling frame ng video. Ang aninong dumaan sa likod niya. At bago tuluyang mamatay ang baterya, narinig nila ang boses ni Kay. Mahina ito pero malinaw. May kasama tayo dito. Isang gabi, nakita ni Ella ang aninong nakadungaw sa labas ng bintana. Tony, ikaw ba yung naka-flashlight kanina? Tanong niya habang tinatanggal ang kurtina. Ha? Natulog ako sa sofa. Sagot ni Tony. Inaantok at halatang pagod. Hindi yun guni-guni lang, Tony. May taong nakatitig sa atin. Ngunit, nang lumabas sila para tingnan, wala nang tao. Tanging mga yapak ng basa sa semento ang naiwan. At papasok ito sa bahay, hindi palabas. Kinabukasan, wala na si Abby. Ang pinto ng kwarto niya ay may malaking gasgas, parang pinaghihimasan ng malakas na kuko. Sa kisame, may patak ng dugo na bumababa sa gitna ng kwarto. Tumutulo sa lamisita kung saan naroon ang cellphone ni Abby. Patay ang baterya. Basa ang likod. Hindi na prank to! Sigaw ni Marco. May pumapatay na sa atin dito! Alam mo, isa lang sa atin yun eh. Isa lang sa atin ang pumatay. Balik ni Renz habang nanginginig. Tumindig ang mga balahibo ng lahat. Nagsimula ng magturuan. Si Ella! Si Ella ang huling kasama ni Abby kagabi. Sigaw ni Jessa. Ba't ako? Ako nga yung una nakakita ng anino. Balik naman ni Ella. Baka ikaw yung nag-imbento nun. Tumataas na ang boses ng bawat isa. Ang takot ay naging galit. Ang galit ay naging paranoia. Si Tony nang umawat. Tama na! Wala tayong mapapala kung mag-aaway-away lang tayo. Magre-record ako ng lahat para may patunay kung sinong gumagalaw. Kinuha niya ang kamera niya at sinimulang idokumento ang lahat. Ang bawat mukha, bawat kwarto, bawat sigaw ng hangin sa labas. Habang nagvi-video si Tony, sumilip si Ella sa balikat niya. Siguraduhin mong makikita natin yung taong pumapasok, ha? Ngunit habang ina-adjust ni Tony ang lens, may nadaan sa likod niya sa frame. Isang maputlang babae. Nakaputing damit, basang-basa at nakatingin sa kamera. Walang nakapansin. Tanging sa replay ng footage nila lumitaw ang detalye. Tony! I-post mo! Ano yung nasa likod mo? Sigaw ni Renz. Pinilit nilang i-post ang video. Lahat ay napasigaw. Ang babae ay nakatingin diretso sa kamera. Tila nakangiti. Pero ang ngiti ay punit. Mula tenga hanggang pisngi. Pagbalik sa real time, sabay-sabay na nagsara ang lahat ng bintana ng bahay. Para bang may hangin na pumasok. 3 malalakas na kalabog mula sa likod ng pinto. Tony! Mahinang sabi ni Ella. Hindi yun hangin. Lumapit si Marco, dahan-dahang dalang ilaw. Pagbukas nila ng pinto, walang tao. Pero may nakatuhog na crucifix sa doorframe. Baligtad. Ang kahoy ay basa ng dugo.
gustong magpaalis sa atin dito. Bulong ni Ella. Hindi. May gustong itrap tayo dito. Sagot ni Tony. At sa gabi ring iyon, isa-isa silang natulog sa isang kwarto. Ngunit sa labas, may kumakaluskos sa dingding. Paikot, parang may nagsusulat ng pangalan nila sa labas ng pader ng bahay. Kinabukasan, sa umaga, nakasulat na nga sa dingding ng sala ang mga pangalan nila. Isinulat gamit ang dugo at parang kinaskas ng matulis na bato. Lalong lumakas ang bagyo. Ang kulog ay parang putok ng baril sa bubong at ang baha ay halos umabot na sa bintana ng lumang bahay. Wala ng kuryente, wala ring signal. Para silang nakakulong sa gitna ng impyerno. Habang nag-ayos si Tony ng mga kandila, sumigaw si Ella mula sa kusina. Tony! Si Marco! Tumakbo siya kagad at sa sahig, nakita nila si Marco. Duguan, nanginginig at halos wala ng malay. Sa balikat niya, may malalim na kagat. Parang kagat ng hayop. Hayop to! Hindi tao! Sigaw ni Marco bago siya tuluyang himatayin. Nagmadali sina Tony at Ella. Ginamit nila mga lumang tela bilang pambenda habang pinipigilan ang pagdurugo. Si Renz naman ay paikot-ikot hawak ang itak. Hindi tayo ligtas dito! Isa sa atin ang may gawa nito! Tumigil ka, Renz! Sigaw ni Ella. May sugat si Marco. Kailangan natin siyang tulungan. Pero, ba't parang kagat ng tao ito? Tanong ni Tony habang nag-aalaga kay Marco. Baka yung babae, yung nasa video. Bulong ni Ella. Halos hindi na makatingin sa paligid. Ngunit habang abala sila, napansin nilang wala si Jessa. Jessa! Sigaw ni Tony. Huwag kang magbiro ngayon, Jessa! Tahimik, walang sumagot. Sumilip sila sa hagdan. May dugong pahid sa dingding. Tuloy-tuloy pataas. Parang kinaladkad ang isang katawan. Teka lang, Bulong ni Ella. bakit parang may humihila ng katawan? Umangat ang tingin ni Tony. Sa tuktok ng hagdan, may madilim na bahagi ng kisame na gumagalaw. Parang may nakasabit. Dali-dali nilang isinara ang pinto sa itaas at nagbarikada gamit ang lamesa. Walang aalis mag-isa! Sabi ni Tony. Bantayan natin ang isa't isa, okay? Nagkasundo sila. Hati ang grupo. May dalawang magbabantay tuwing gabi habang ang iba ay matutulog sa sala. Ngunit habang lumalalim ang gabi, hindi katahimikan ang bumalot kundi takot. Si Ella halos di na pumikit. Si Tony naman pilit nilalabanan ng antok. Hanggang sa tuluyan silang napapikit. At doon nagsimula ang panaginip. Sa dilim ng ulan, nasa gitna siya ng kalsadang dinadaanan nila noong unang gabi. Ang babaeng nakaputi ay nakatayo ulit. Basang-basa, nakayuko at may mahabang buhok na tumatakip sa mukha. Unti-unti itong lumapit. Tony, Bulong nito. Anong gusto mo sa amin? Tanong niya. Ngunit na imbis sumagot, lumapit ang babae at niyakap siya. ang dugo nila. Bulong nito. Malamig, tila tumatago sa pandinig. Ang dugo nila. Ang susi sa kaligtasan. Pagmulat ni Tony, pawis na pawis siya. Nasa sahig pa rin siya ng sala. Ngunit may kakaiba. Ang mga labi ni Marco ay may dugo. At si Renz ay nakatingin sa kanya. Tila nagdududa. Tony! Sabi ni Renz, mababa ang boses. Bakit may dugo sa kamay mo?
Napatingin si Tony. May mga pulang marka sa kamay niya. Alangan, hinawakan ko si Marco kanina, di ba? Kami na nga nagligtas eh. Sa labas ng bahay, biglang tumama ang malakas na kidlat. At sa liwanag nito, sandaling nakita ni Ella sa bintana ang babaeng nakaputi, nakadungaw at nakangiti. Ang gabi ay tahimik, pero may mabigat na parang tinatagong sikreto ang hangin. Sa bawat hampas ng ulan sa bubong, may halong kakaibang amoy. Amoy ng bulok, parang karne na ilang araw na nakatiwangwang. Tony, naamoy mo yun? Tanong ni Ella, hawak ang ilaw. Akala ko galing sa ilog. Sagot ni Tony, pero halata sa boses niya ang kaba. Sinundan nilang amoy papunta sa likod ng bahay. Sa may pintong bakal na halos natatakpan ng kalawang. Ang kandado'y nakasabit lamang. Tila sinasadyang hindi isara. Pagbukas ni Tony, sumalubong agad ang amoy ng kamatayan. Nang silipin nila, parehong napatakip ang ilong at bibig. Diyos ko! Pulong ni Ella. Sa loob ng bodega, nakasapit sa kawad ang mga katawan ng mga nawawalan nilang kaibigan. Sina Kay, Abby at Jessa. Tuyong-tuyo ang mga balat, parang sinipsip ang dugo hanggang sa huling patak. Nabitawan ni Tony ang ilaw. Gumulong ito sa sahig, tumama sa pader, at saka tumigil sa tabi ng isang duguan niyang damit. Nanlaki ang mata ni Ella. Tony, ba't may damit mo dito? Hindi ko alam. Hindi ko to ginawa. Sigaw niya, halos mabasag ang boses. Baka may nasisiraan ng ulo dito. Pero, Tony, may dugo sa kamay mo. Napatingin si Tony. Sa ilalim ng kuko niya, may natuyong dugo. Sariwa at malagkit. Hindi to totoo. Dahan-dahan siyang umatras. Nanginginig, parang nilalamig. Ngunit nang sumiklab ang kidlat mula sa labas, tumama ang liwanag sa lumang salamin ng pader ng bodega. At doon niya nakita ang sarili niyang refleksyon. Namumula ang mata, maputla ang balat, at sa gilid ng labi may bakas ng dugo. Diyos ko! Ako ba to? Bulong niya, halos hindi na makapagsalita. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may mga boses na bumabalik. May hinang bulong ng babae. Ang dugo nila, ang susi sa kaligtasan mo. Hindi ko to ginusto! Sigaw ni Tony. Napasigaw habang bumabalik ang mga alaala. Si Kay na tumakbo sa ulan. Si Abby na humingi ng tulong. Si Marco na umiiyak habang nakakagat ng hindi nakikitang nilalang. At si Abby. Lahat ng yun ay kagagawan niya. Nalaglag siya sa sahig. Hawak ang kanyang ulo, umiiyak. Ella, tulungan mo ko. Ngunit si Ella ay dahan-dahang umatras. Hawak na ang itak. Lumayo ka sa akin, Tony. Hindi ako! Lumayo ka! Tumama muli ang kidlat. Sa sandaling iyon, nakita ni Ella na ang anino ni Tony sa dingding ay may pangil. Paano to nangyari? Tanong ni Ella habang lumuluha. Hindi ko talaga alam. Pero alam ko, ako ang salot dito ngayon. Dahan-dahang napasigaw si Tony. Parang may nasusunog sa loob ng kanyang katawan. Lumuhod siya, nagtatago sa dilim habang umiiyak si Ella sa labas ng bodega. At bago sumara ang pinto, narinig ni Ella ang boses ni Tony. Mababa, halos parang hindi na tao. Sabihin mo sa kanila
Huwag na silang babalik. Paglapit ng kidlat, nawala si Tony sa loob. Tanging patak ng dugo at bakas ng kuko sa sahig ang naiwan. At ang amoy ng bagong patay. Nataranta si Tony. Nakatakbo siya pabalik sa kwarto. Nanginginig, basang-basa sa pawis at ulan. Sa bawat paghinga, ramdam niya ang lamig na parang yelo sa kanyang mga ugat. Hindi to totoo! Hindi ako to! Paulit-ulit niyang bulong habang tinatakpan ng tenga. Ngunit kahit gaano siya magtangka, hindi niya mapigilan ang pagbalik ng mga imahe sa isip niya. Bumalik sa kanyang lahat. Ang gabing nakita nila ang babaeng nakaputi sa gitna ng bagyo. Ang pagkagat nito sa kanyang braso. Ang mahinit na hapdi at ang pakiramdam na parang may dumaloy na hapoy sa kanyang dugo. Ngayon, nauunawaan na niya. Ang sumpa ay nagsimula noon pa. Habang nakakulong sa dilim, naririnig niya ang mga boses ng mga kaibigan niya. Mga bulong ng mga patay. Tony, ba't mo kami pinatay? Hindi ka namin iiwan. Tinakpan niyang tenga. Tumigil kayo! Hindi ko ginusto yun! Ngunit lalo lang lumakas sa mga tinig. Parang nasa loob na ng kanyang ulo. Sa labas ng kwarto, naririnig ni Ella ang mga yabag ni Tony. Mabagal, mabigat, parang hindi na tao. Tony, May naon niyang tawag. Nanginginig habang hawak ang itak. Tony, lalabas ako ha? Pag-usapan natin to. Tahimik. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng malakas. Si Tony ay nakatayo. Maputla. Namumulang mga mata at kumikislap sa dilim. Ella! Basag ang boses niya. Parang dalawang tinig ang nagsasalita. Tulungan mo ko! Ayoko nito! Tony, lumayo ka. Sigaw ni Ella. Umaatras habang nanginginig ang kamay. Ayoko silang saktan! Sabi niya habang tumutulo ang luha. Pero gutom ako, Ella. Sobrang gutom ko. Unti-unting lumapit si Tony. Hindi niya alam kung bakit gumagalaw ang katawan niya. Pero parang may ibang puwersang umaalipin sa kanya. Tumakbo ka na, Ella! Bulong niya. Ngunit sa sandaling iyon, tumilim ang paligid. Ang mga ugat sa kanyang lieg ay umumbok. Ang mga ngipin niya ay humaba. At ang balat niya ay tila nanikip sa bawat paghinga. Tony, Nanginginig si Ella. lumalaban ka pa. Please. Lumalaban ka ngayon. Ngunit huli ng lahat. Ang mga mata ni Tony ay nagdilim ng tuluyan. At ang boses niya ay naging halakhak. Hindi ko na ito makontrol. Tumakbo si Ella sa hagdan. Tumilapo ng kandila at nagliyab ang kurtina. Ang sigaw niya ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Sinabayan ng kulog. Tony! Ngunit mabilis si Tony. Sa isang iglap, sa likod na siya ni Ella. Tulungan mo ko. Huling sabi niya bago tuluyang bumalot sa kanyang dilim. Pumutok ang salamin ng bintana kasabay ang malakas na kulog. At sa labas ng bahay, ilang segundo bago tumila ang ulan, tanging ang sigaw ni Ella ang narinig. Pagkatapos noon, katahimikan. Sa dilim ng kwarto, naroon si Tony. Nakaluhod, duguan ng labi at humahagulhol. Ngunit sa salamin sa harap niya, nakangiti ang refleksyon. Wala nang kawala. Sabi ng tinig mula sa loob niya. Sa labas, muling umaambon. At sa bawat patak ng ulan, may halong dugo na parang patuloy na pinagmamasdan ang lumang bahay.
Ang bahay na ngayon, pagmamay-ari ng isang vampira. Kinabukasan, katahimikan. Lahat ng kaibigan ni Tony ay wala na. Inubos niya, sinipsipan dugo at tinuyo ang mga katawan. Wala nang huni ng kulog, wala nang ulan. Ang bahay ay tila huminga, malalim matapos ang gabing puno ng sigawan. Sa loob, puro putik at dugo ang sahig. Wala nang natirang buhay. Sa gitna ng sala, nakabagsak ang kamera ni Tony. Patuloy pa rin ang pagre-record. Nagbiblink ang pulang ilaw. Nang mapanood ng mga pulis ilang araw makalipas, lumitaw sa huling clip ang mukha ni Ella. Duguan, nakasandal sa pader. Pilit pang nagsasalita. Tony, labanan mo! Tapos, bumagsak ang kamera. Sa huling segundo ng video, lumapit si Tony sa lente. Maputla, pulang-pulang mga mata. At sa mababang tinig na parang bulong ng hangin, sinabi niya, "Hindi ako ang kaaway. Ako ang sumpa." Pagkaraan ng ilang araw, may dumating na mga tauhan ng barangay. Nilinis nila ang bahay. Itinapon ang mga gamit at tinakpan ng putik ang mga bakas ng dugo. Sa paningin ng iba, tila wala nangyari. Ngunit sa gabi, nagsisimulang bumalik ang ulan. Sa unang patak pa lang, nag-iiba ng paligid. Ang mga aso sa baryo ay tahimik. Ang mga ilaw ay kumikislap. At ang hangin ay may dalang amoy ng kalawang. Mula sa bubong ng lumang bahay, may lalaking naglalakad. Walang tunog ang yabag, ngunit malinaw ang anino. Bitbit niya ang lumang kamera na kumikisla pa rin ang pulang ilaw. Si Tony, ngayon ay buhay sa dilim, ngunit hindi na tao. Sa tuwing bumabagyo sa Bicol, may mga nagrereklamo na may kumakatok sa kanilang bintana. Mabagal, ngunit 3 beses lamang. Pagsilip mo, may lalaking nakatayo sa ulan. Walang payong at may hawak na kamera. Kapag tinatanong, Oh, anong ginagawa mo dyan? sasagot lang ito ng mahina. "Nagva-vlog lang ako. Gustong bang sumali?" At kinabukasan, may bagong bahay na bakante. Isang linggo makalipas, isang grupo ng bagong vloggers ang nag-road trip sa Bicol. Nakatagpo nila ang lumang paupang bahay na may nakasulat sa harap, "For rent, 500 pesos per night." Parehong karato lang, pareho din ang ayos. Isa sa kanilang nagsabing, "Uy! Perfect to! Perfect para sa horror content natin!" At sa labas ng bahay, habang kinukunan nila ang video ang harapan, pansamantalang nakita ng cameraman ang isang lalaking nakatayo sa bubong. Nakangiti, may pulang mata. Nang irewind nila, wala na ito. "Glitch lang yan!" sabi ng isa. "Or siguro, reflection." Ngunit sa huling frame, bago sila pumasok sa loob, may maliit na sulat na lumitaw sa screen. Parang may nag-type sa mismong video. "Welcome back, mga ka-vlog." Pagkatapos nun, wala nang nakabalik sa Maynila. At tuwing bumubuhos ang ulan sa Bicol, may maririnig kang mahinang tunog ng camera shutter sa dilim. Kasunod, ang isang boses na pamilyar. "Mas maganda ang kuha kapag may dugo." Wakas. At yan ang storya ng ating mga ka-vloggers sa Bicol. Kaya kayo dyan, ingat-ingat sa mga road trip ha. Baka mamaya, lalo sa gabi, ang kasama nyo pala
ay isang Kung nagustuhan nyo ang ating story, please comment naman. Give me your opinion para mag-improve tayo. At kung meron tayong real life stories na nakakatakot at gusto i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kakalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis. Para araw-araw pa tayong may free videos, please subscribe to our channel at suportahan ang sariling atin. Bye-bye!